Hello, good day. Ah, may ano lang, may maikwento lang ako sa inyo. Nagtrabaho ako ngayon sa bagong employer. Bagong employer yung pinagtrabahoan ko. Tapos, katapos ko lang magtrabaho, ganun ang suot ko. Hindi pa ako nakapaligo. Tapos, nagulat yung nagulat yung bago kong employer, yung anak ng bago kong employer. Kasi kakain sana ako kasi ano na siya 12 o'clock 6 na ng tanghali. Gutom na ako, no. So nagulat siya. Sabi ko, oh, bakit? Sabi ko, kakain muna ako kasi gutom na ako. Kasi mayroon naman akong break time. Sabi niya, ganun? Sabi ko, oo, may break time ako. So, nagugutom na ako, kakain ako ng tinapay. Sabi niya sa akin, ganun? Kasi aalis din kami ng mama ko, sabi niya. So, walang tao dito. Sabi ko, antayin mo ako kasi kakain ako. Need ko mag break time kasi gutom na rin ako. Tapos wala pang upo-upo. Tapos parang hindi siya masaya. Kasi nga magbe-break time nga ako, sabi ko. Hindi naman ako matagal na kakain, sabi ko. Wala nga. Sabi niya, matatapos mo ba yung kusina? Sabi ko, matatapos ko yan linisan. Sabi ko, easy ka lang, may oras pa naman ako. Tsaka need ko ng break time kasi gutom na rin ako. Hindi yung from 9 to 1 wala akong kain. Grabe, sabi ko. Sabi ko, nagugutom na ako. Sabi ko, hindi ibig sabihin 4 hours ako magtatrabaho na hindi ako magtitik ng ng break time. Gutom din ako. Tapos parang hindi siya masaya. Parang sabi niya, alis kami ng mama ko. Sabi niya, sasama ko siya. Di sabi ko sa kanya, hindi naman ako matagal kakain, sabi ko. Pagkatapos ko kumain, siyempre tatapusin ko linisan yung kusina, sabi ko sa kanya. Ayun. Parang hindi niya alam na yung mga katulad ko na kakain. Hindi niya ata alam na may break time kami. Siyempre may break time kami, hindi naman yung magtatrabaho ka hanggang matapos ka na wala kang kain, no? Hello? Tapos sabi ko, katagal-tagal ko na magtrabaho sa Trexo, tapos nagugulat ka na na magtitik ako ng break time. Hindi Kung hindi mo yan, kung ayaw mo na mag-take ako ng break time, di pauwiin mo ako ng maaga para doon ako kumain sa bahay, no? Hindi yan. Sabi ko, kahit ka pa magsumbong, walang pakialam. Basta magkakain talaga ako ng tinapay kasi gutom ako, sabi ko sa kanya. Ayun, hindi siya talaga masaya. Hindi, bahala ka. Alam ko sa'yo, basta kakain ako, sabi ko. Akala ko kakain sila ng alas 12 ng tanghali. Hindi pala sila kakain. Sabi ko na nung uwi na, tapos na ako. Sabi niya, tapos na, sabi niya. Are you finished? Ini-English pa niya ako. Sabi ko, oo, tapos na ako. Sabi ko, akala ko ba aalis kayo ng mama mo? Minamadali mo pa ako na maglinis dito sa kusina, tapos hindi pa pala kayo aalis, sabi ko. Tapos minamadali mo ako. May oras pa naman ako, sabi ko. May oras din ako kumain, may oras pa rin ako magtrabaho. Hindi yung minamadali ako. Take it easy, sabi ko sa kanya. Kala mo maisahan mo ako. Tapos tapos yung pagpunta ko na sa kanila, no,
Siyempre, baguhan na ano na employer pagpunta ko. Ini-explain ng anak ng mama niya yung nandoon yung mama niya, nandoon siya, yung babae, yung anak ng pinagtrabahoan ko ngayon nandoon. Tapos ini-explain sa akin kung saan yung mga material, saan yung mga produkto, ganito ganyan. Sabi ko, wag mo yan tanggalin lahat sa cabinet kasi babalik ko rin yan lahat. Sabihin mo lang kung saan banda para alam ko kung saan ko kukunin yung mga material at saka yung mga products, sabi ko. Ilagay mo lang yan dyan sa cabinet kasi kinakalkal niya lahat, inalagay niya sa labas. Sabi ko, ilagay mo lang yan doon. Sabi ko, wag mo yan ilabas, ako na lang bahala. Alam ko kung ano yung mga material yung kukunin ko. Alam ko rin kung anong produkto yung gagamitin ko, kung anong dapat hindi pwede sa sahig. Sabi ko, alam ko yan kasi binabasa ko muna bago ko gamitin yung mga produkto na hindi naman dapat, sabi ko. Tapos sabi ng mama niya, yung paliguan, yung glass, sabi niya, wag mo daw gamitan ng sponge, yung yung sponge. Sabi, wag ko daw gamitan ng ganito na green kasi alam nyo guys, pag ginamitan nyo ito sa salamin, yung glass, siya, anong tawag nito? Basta may siya, may crack siya, mayroon siyang scratch pag ginamitan mo ng ganito kasi bawal naman talaga ito gamitin, di ba? Magkakaroon ng scratch sa salamin at saka sa sahig ng paliguan magkakaroon ng scratch. So, ito, sponge, ito lang siya ang gamitin nyo. Wag ito kasi magkakaroon ng scratch. Nandoon yan sa off-leading namin. Bawal ito gamitin. Tapos, alam nyo ba guys, na bawal ko, anong tawag nito? Bawal ko gamitan yung paliguan ng ganito. Lang ito, yung normal lang ito na panhugas ito ng plato, pwede ito kahit saan gamitin kasi normally lang talaga ito ng pang-hygiene. Pwede ito gamitan lahat sa loob ng bahay, maglinis ka. Alam mo ba yung pinagamit sa akin yung salamin na produkto? Suka yung ginagamit niya kasi may kalk daw. Tapos, with suka, binasa ko tong punas. Tapos, sabi niya, basahin mo yung punas tapos ng tubig. Tapos, lagyan mo daw ng suka. Hindi niya ako pinagamit ng sponge. Ito lang daw yung gamitin ko. Sabi ko, ano ba naman to? Ang hirap ng matanda. Kasi 88-year-old. 88-year-old na yung matanda. Siya, pahirapan. Mahirap mag-explain sa mga ganyang mga edad, mga makukulit na, mahirap intindihin. Basta sabi ko sa isip ko, parang itong matanda katulad sa employer ko rin dati na iniwanan ko kasi na na ako, nababad trip na ako sobra. Ang kulit nandoon sa likod ko, dati yun. Tapos sabi naman ng anak niya, Mama, sabi niya, wag ka dyan. Sabi niya, wala tayong place. Umano ka sa ibang place para naman si May makamove ng maglinis. Kasi nandito siya sa likod eh. Tapos sabi niya, maliit naman yung place. Sabi niya, doon ka muna sa ibang place. Tapos, balik natin yung balik natin yung about sa pinagtrabaho ko ngayon. Na-stress ako konti. Kasi bawal ako maggamit ng sponge. Sabi ko naman sa isip ko, kung gagamitin ko itong punas ko, sabi ko, madudumihan. Gusto ko maggamit ng sponge. Yung yung pinakita ko sa inyo kanina na malambot lang siya, hindi siya magkakaroon ng scratch yung mga salamin, pati yung sahig ng paliguan. Yan ang gusto kong sabihin. Tapos, pag gusto niya ipagamit sa akin yung basahan ko na pangpunas,
Na doon pa rin sa sa kung saan yung agusan ng tubig, 'di ba? Yung agusan ng tubig, guys, madumi talaga 'yan, 'di ba? Doon yung mga basta madumi. Pasintabi sa kumakain. Madumi siya. Ako naman, as in katulong o ganun, maarte ako kahit ganito lang yung mukha ko, maarte ako sa mga ganyan na bagay. Gusto ko yung ginagamit ko malinis. Yung panggamit ng CR, pag nag-umpisa ako sa CR doon sa paliguan, andun na yung paliguan, CR, lababo, ganun, nandoon na yung lahat. So, explain ko lang, pag maglinis ka doon sa paliguan, tapos ginamit mo na yung basahan mo doon sa CR, huwag mo na yung gamitin doon sa kwarto. Kasi andoon yung mga bakterya, guys. Taga ano-ano siya. So, maarte talaga ako. Dalawa yung pampunas ko. Hindi lang isa. Dalawa. Yan ang sinabi sa training. Kailangan may palitan ka. Pag sa CR ka maglinis, huwag mo nang gamitin yung yung ginagamit mo sa CR doon sa kwarto. Kasi andoon yung bakterya, guys. Mag yan doon. Kukumplik yan doon sa sa basahan yung mga bakterya. So, gamit sa CR, wag mo nang gamitin sa kwarto. Kasi siyempre yung CR madumi, di ba? So, doon. Tapos ganun na. Sabi naman ng babae, yung daw, yung lababo, wag ko daw gamitan ng sip. Kasi daw, baka daw ma-scratch yung yung lababo doon, yung lababo. Gamitan ko raw ng ng Mr. Proper, sabi niya. Sabi niya sa akin, yung parang Mr. Proper, sabi niya gamitan ko daw, wag daw yung sip. Sabi ko naman sa isip ko, ano ba yung maano ko doon sa sa ganyan na products na mas okay nga yung sip kasi matatanggal yung mga yung mga kalak. Sabi ko, ito yung sip, guys. Ito yung gusto ko gamitin doon sa bago kong employer. Ito siya, guys. Ito. Pang magamit ka nito sa sa lababo, talagang bling bling yung makintab yung makintab yung lababo, malinis at saka mabango, fresh. Ito yung gusto ko. Ayaw niya ipagamit sa akin. Ang ipapagamit niya sa akin yung parang Mr. Proper, Mr. Proper, kung ganun sa English. Mr. Proper yung sa Netherlands. So, yun ang pinagamit niya sa akin. Okay, sige. Wala akong magagawa. Nagtatrabaho lang ako eh. Ikaw yung boss. Sige, okay. No problem. Ito yung ganun. Tapos, siya, pag ang bahay na kulang ng mga material, guys, hindi 100% yung malinis yung bahay mo. 'Di ba? Pag kulang ng material yung bahay mo sa paglilinis, hindi 100% ang paglilinis mo. Kasi akalain mo, maglilinis ka ng bintana, 'di ba? Gusto mo yung walang bakat. Yung material ng pinagtrabahuan mo, kung yung niya, yung pang niya sa tubig, pang ganun, kung hindi as in maganda yung material, di ba, babakat yung tubig. May bakat talaga. May bakat yung bintana. Ganun. Tapos, ang gusto ko kasi mangyari, walang bakat yung bintana. Gusto ko kasi malinis na malinis. Yun ang gusto ko. Kaya, yung naisip ko, kumuha ako ng ng parang towel na pang para hindi mag-stripe yung tubig sa sa mga side ng mga bintana. Kumuha ako, pinatuyo ko. May idea na ako. Yan, kasi pag naglilinis ako, magpupunas ako dito, no. Yung isa kong kamot sa left side, meron akong pangpatuyo para hindi babakat yung tubig doon sa sa mga bintana. Tsaka kahit sa lababo, gusto ko paglinisan ko yung lababo at saka yung paliguan, may pampunas talaga ako na ganito siya, pampunas, para hindi babakat yung tubig doon sa mga side, every side. Yan ang ginagawa ko para malinis talaga. Tapos yun, ito na. Tapos sabi niya, in-explain niya sa akin, yung babae, yung matanda na 88-year-old, sabi niya, gusto ko daw yung sa salon, sabi niya, gusto ko daw sa salon,
yung salon, sabi niya, gusto ko daw sa salon yung itong products, pang spray ba, ganun-ganun, para daw magkintab. Di sabi ko, okay, no problem. Pero wag mo yan ilabas doon sa ano sa mga cabinet kasi ako lang din yan ang magbabalik sa mga produkto na yan doon sa loob. Sabi ko, ilagay mo lang yan diyan, ako na lang kukuha, babasahin ko yan bago ko yan gamitin. Yung bawal o hindi. Yung bawal, yung bawal at saka yung hindi, babasahin ko muna yan bago ko gamitin. Tapos sabi niya, okay, ganito, ganyan, bla bla bla. Tapos, akalain nyo guys, pasalamat na lang ako kung saan ako nagtatrabaho. May bit-bit ako na tubig at saka kape. Kasi, wala akong bit-bit guys. Tutuyo yung liig ko sa uhaw. Tapos yung heater nila, grabe, number 5. So, ang init-init, grabe. Tapos yung anak niyang babae, kasi na 63-year-old, mayroon pa siyang shawl. Parang lamig na lamig pa siya. Ako naman, sus, parang mamatay na ako sa init, Diyos ko Lord. Ang kapal ng shawl niya. Parang kung sabi ko, naiinitan na nga ako, sabi ko. Tapos may shawl pa siya. Grabe. So, yun. Tapos, akala ko yung tawag nito yung, alam nyo guys, ang kwarto nila kung saan ako naglinis, yung yung lalagyan ng TV, may nilagay doon na parang earrings na na gold. Kumbaga inaano nila ako, kumbaga tawag nito, yung tinitestingan ako nila kung mahaba yung kamay ko, yung kukunin ko ba yung mga ganun na bagay. Excuse me, sabi ko sa sarili ko, excuse me. Sa katagal-tagal ko na nagtatrabaho, never ko yan ginawa. Wag mo na akong susubukan dahil hindi ko yan gagawin, sabi ko. Katagal-tagal ko na sa Belgium na nagtatrabaho ng mga ganito. Never ako gumawa niyan. Kung magta-try ka man sa ibang tao, wag ako dahil hindi ito ganun. Kahit pa nga may nalalaglag na na pera kung saan ako nagtatrabaho. Halimbawa 2 euro, 1 euro o 5 euro ganun. Ilalagay ko yan doon sa sa kung saan pwede ilagay. Tapos pinagtitestingan nila ako kung ano-ano diyan. Ay hindi. Kung halimbawa ngayon may nilagay siya parang kunwari wala siyang alam, pero nakita ako, syempre ako naglilinis, nakita ko sa may lalagyan ng TV, meron siyang nilagay na isang earrings na may diamond. Aywan ko kung totoo yan, baka naman yung peke. Diyos ko Lord, ganun. Akalaatan nila akalaatan nila kasi first time nila ako nakita, ganun yung utak ko. Uy, excuse me. Hindi ganun. Nagtatrabaho ako ng marangal, pero wag nyo akong testingan ng ganun. Iba na lang dapat yung testingan nyo, wag ako. Ganun. Tapos, sabi niya sa akin, yung anak ng pinagtrabahoan ko. May, sabi niya, anything else, sabi niya, gusto mo daw ng na tubig, ganito, o coffee, sabi ko, kung gusto mo, sabi ko, sige, okay sa aking coffee. Sabi niya, gusto mo ng sugar, ganito, ganyan. Sabi ko, oo, isa lang. Tapos, alam nyo guys, isang cup ng coffee yung binigay sa akin. After noon, hindi na ako binigyan ng inumin na ganito, ganyan. Hindi parehas kay Lola dito namin na yung babae, yung nagtatrabaho kila mama, bla bla bla. Tapos yung ang daming hindi na niya nagdadala ng inumin kasi binibigyan niya ni Lola ng ng inumin, grabe. Kaya walang natatrabaho yung naglilinis sa kanila kasi nga madaldal yung babae na, so kumbaga nakukuha niya yung oras, imbis na magtrabaho siya, puro na lang siya daldal, wala na siyang oras magtrabaho. Tapos nagrereklamo si mama na daw na tawag nito, wala daw nagawa yung babae, kunti lang daw. Paano naman, daldal ka ng daldal dinadaldalan mo siya. Kaya
yung oras niya na ano napupunta doon sa ano sa pag usap-usap bla 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 na wala namang nangyayari ganun. Pero anyway, yung ano yung pinagtrabahoan ko ngayon, yung bahay nila hindi walang gaanong romol. Oo, walang gaanong romol, walang gaanong kalat. Tapos hindi gaanong madumi. Konti lang. Hindi gaano madumi, konti lang. Tapos, yun lang, nainis lang, parang na-voice lang ako kasi nga, yung anak ng pinagtrabahoan ko, ayaw niya na ako mag-break time. Akala niya, yung lahat na nagtatrabaho, walang break time. Hindi wag mo akong anuhin dahil hindi pa lang, akala ata niya, maano niya ako, wag mo akong anuhin madam kasi, hindi yan first time ko na ganito nagtatrabaho ako na walang break time. Tagal ko nagtrabaho, may break time ako no. Okay guys, salamat. Yun lang na ikwento ko sa inyo about sa bago kong employer ngayon. Salamat. Thank you for watching guys. Paki-subscribe na rin please. Thank you. Bye-bye.